Samantala, Attorney Revilla, ito ngang nilalaman nitong report ng AMLAC na ibinigay kay Ombudsman Morales. Nakalagay daw po doon, sabi na rin ng Ombudsman, na ito ay confidential. Humingi po ng kopya ang prosekusyon. Pag ito po ba ay dinala na dito sa impeachment trial, pwede po bang ihayag ito sa publiko? Yes, because kung ano yung mga, even the transcripts, mga documents, those are public records. Posible ba, attorney, na hindi pa ito nakita ng defense? Posible ba in normal trial na meron talagang nakakabulagta na ebidensya na hindi nabanggit ng akusado? Dapat siguro ang sagot yan, hindi pa. Kasi kung alam nilang may ganun, bakit nila in the first place tatawagin si Ombudsman? I mean, defense sila. Ang trabaho nila is protectionan ang interest ng Chief Justice. Kung magpe-present sila mismo ng evidence that would hurt their case, bakit nila tatawagin si Ombudsman Morales? Okay. Samantala po ay maya-maya lamang ay makikita natin sa ating mga TV screens itong National Transport Conference para sa taong ito na isinasagawa sa sa Marikina Hotel and Convention Center. Ang conference po sa Marikina Hotel ay inorganisa ng One United Transport Coalition o One UTAC at may partisipasyon ng mga Transport Operators Association of the Philippines, ang Provincial Bus Operators and Drivers Association in the Philippines at ang Pasang Mazda. Mukhang napakaganda nito, Cathy, dahil even while the trial is ongoing, governance continues outside of the trial at tuloy-tuloy po yung trabaho ng ating Pangulo at ng ating gobyerno. Ang tema po nitong pagtitipon sa Marikina ay Buy as One Movement. Ito po yung mga transport operators, mga bus, mga jeep, na pilit po nga mag-uusap-usap dahil kung sila po ay bibili ng bulto, halimbawa ng gasolina o ng kanilang crude or kung anong kagamitan, syempre makakamura sila at makakahagal sila ng mas magagandang presyo because they're buying in bulk from the suppliers. Kaya yun ang pilit nilang pag-uusapan sa araw na ito para makakuha ng diskwento. At ang kanilang panauhin nga sa pagtitipon na yan ay ang ating pinakamamahal na Pangulo. Habang nagpapatuloy pa rin po ang ating paghihintay dito naman sa mga dokumentong hinihingi o mga kinokopya ng prosekusyon para sa mga senator judges at mamaya po ay tiyak na tatalakayin ito sa pagpapatuloy ng testimonya ni Ombudsman Conchita Carpio Morales ngayong araw. Mukhang ang nakikita natin dito, mga kababayan, na kung ginagampanan ng ating mga government officials at government offices ang kanilang trabaho, ay magkakaroon tayo ng linaw sa maraming bagay. Ito, kagaya po nitong mga transaksyon na ito, meron naman po palang record ang isang government agency na pwede makapagbigay ng linaw dahil nga yun ang kanilang pakay talaga, na maiwasan nga na merong mga transaksyon on involving money na posibleng merong question o hindi maaring gawin ng isang government official. Kaya yung relationship ng Ombudsman versus AMLAC, at nakikita din natin yung kapangyarihan na binigay ng ating konstitusyon para po ma-empower yung Ombudsman to look into these cases ay napakaganda. It makes us appreciate our system better. Tsaka para po dun sa mga nagtataka kung bakit may records ng dollar account yung AMLAC, nasa batas po yun. Attorney Mark, pakipaliwanag nga sa ating mga itong yung records ng AMLAC, kung bakit meron otomatiko sila. Kasi nga merong nabanggit nga si Attorney Revilla kanina na itong AMLAC or Anti-Money Laundering Council or itong batas na ito ay para maiwasan na yung perang galing sa illegal na pamamaraan na kuha ay maipasok sa ating sistema at malinis, kumbaga nalabhan at nakula at naging malinis yung halimbawa pera na galing sa drugs or galing sa anumang sources or smuggling or wetting at para malinis. Kaya maraming systems dyan at protocols na pinatupad ng batas para nga ma-ensure na yung perang umiikot sa ating sistema ay legal at hindi galing sa illegal na pamamaraan. So hindi lamang sa illegal, posibleng makakita din ng records ng expenditure or kayamanan ng isang government officials. So pwedeng makita yon sa sistema ng ating batas on AMLA. Kaya yung mga ating mga kababayan, Attorney Revilla, gusto lang natin linawin, no? Baka naman yung ating mga kababayan na may mga kamag-anak na OFW ay natatakot, baka sila ma-report sa AMLAC. Ano ba yung halaga na otomatikong nire-report ng bangko sa
Anti-Money Laundering Council? Number one, yung mga banks and banking institutions kasi required sila, may mga periodical reports silang sinasubmit sa AMLA. This is to monitor yung mga bank accounts ng mga depositor. Pero etong mga information na to, yung bank accounts, these are confidential information. Hindi naman to ilalabas sa public. So they are strictly confidential. Ito naman po, attorney, ay meron tayong bigger public good. Kaya kung meron mang konting epekto nito or chilling effect, I'm sure the benefit will outweigh the cost. Punta muna tayo sa defense team sa briefing room. Kinalaman sa ombudsman. Siguro, baka malinaw ni Attorney Kicho ito. Basta sinabi ni Attorney Karen, yun na yun. Malinaw naman. Posisyon ko yun. So, malinaw yun. Without confirming, sir, kung totoo yung contents nung dokumentong ipinesenta ni Ombudsman Morales, sabi nga ng isang kasama natin, alam mo, may pagsisisi ba sa depensa na it seems so, at least yung nangyari kanina, it appears na parang sumabog sa mukha ng depensa yung pagpapatawag kay Ombudsman Morales? Sa tingin ko, no, hindi. Kasi as ako po bilang personal, no, bilang litigator, ang nakikita ko kasi ang kaso sa kabuuan eh. And I live on a daily basis pagdating po sa isang kaso. You may have days na sasabihin nyo, miscalculate, pero we have to do it at some point in time eh. We have to face that reality. Otherwise, that will haunt us eh. So, mas magaling harapin. Ang siguro nakikita nyong ganyan is kasi yung naging conduct or yung treatment ng proceeding. Hindi po namin na masama. We continue to respect the proceeding. Kaya lang yung may mga inaasahan kay sanang tanong na sana'y mailusot ng ating lead counsel para magbigay ng liwanag ay hanggat dun lang. Okay. And we don't take it against them. That's how it is. That's litigation. Okay. Ako na may dadagdag ko doon. Para sa amin, hindi naman sumabog in our faces. In fact, para sa akin, naging productive nga itong pagtetestigo ni Ombudsman because nalaman natin kung saan ba nanggaling yung sinasabi niyang impormasyon. And at least now, with the documents na ipinakita, makikilatis natin na maayos itong mga dokumentong ito para makita natin kung meron bang basihan yung sinasabi, kung kanino ba talaga tumutukoy, if any, itong mga accounts. So, yun yung mga bagay na kailangan nating pursigihin pa coming from this new development. Pati kasi kung susuriin natin mabuti yung testimonya niya, no? Hindi naman siya yung talagang masasabi mo na against sa defense. Kasi sa amin, may mga ilang puntos na kaming nakikita na talaga makakatulong sa amin. No? Una-una, nakita dyan talaga na hindi naman ito yung ordinaryong proseso na nagagawa dyan. But for this particular case, since it is the Chief Justice who's already on trial, iba yung naging pag-handle nila. Malinaw na malinaw yon. Pangalawa, yung naging basis nung letter, not solely from the letter complaints by the complainants, but meron ding proactive role yung ombudsman doon sa ginawa niyang sa ginawang fact-finding or ano ba yung tawag nila, yung fact-finding investigation, no? Third, meron na pala silang mga dokumento, yan sinasabi ng 17-page report. Marikina City, habang inaantabayanan po natin ang resumption ng trial, very important event happening for our transport sector in Marikina City. Sa tulong ng LTFRB, patupad ang electronic tagging ng mga pampublikong sasakyan para matigil na ang mga illegal na operasyon. Ang local government patuloy ang koordinasyon sa atin para sugpuin ang potong at mahinto ang mga illegal na terminal na nagpapahirap lang sa buhay ng mga driver. Ang Cooperative Development Authority sa ilalim ng Department of Finance tumutulong sa pag-organisa ng mga kooperatiba sa ating hanay na siyang magiging haligi ng ating Buy as One movement. Sabay sa mga tulong na ito, bumababa ang presyo ng krudo. Thank God. Dahil po rito, napapanahon lang na ibaba rin natin ang presyo ng pamasahe. At this point, may I call to join me on stage ang tunay na pagkakaisa, the National President of FEDJADAP, Ms. Eni Baranan. Please join me here. The National President of ALTODAP, Boy Vargas. Boy, nasaan ka? Please join us here.
the National President of Pasang Mazda, Obet Martin.